Si puti. Hello po, kami po ay nandito ni Lolo sa area to po. Si Luli mag-uulan ng kabayo. Yung kabayong kulay puti. Magkano kaya Lolo yung mga ganong kabayo? Ano kulay puti? Mahal yung ganon? Mas mahal yung ganong puti kaysa sa kulay brown. Kaganda naman eh. Puting puti ay. Okay na yun, ha? Ano? Mabait naman, ano? Ay? Oh! Baka mayero di yan. Baka Luli kay mayero. Si puti. Lula, yung kabayo maliit. Baka manghabol. Hindi! Dahil pa ba? No? Tapos na. Kinabog na yung ano. Binuhal ba ito ba? Binuhal. Oh! Baka masamid Lolo. Ay, masamid. Masabid. Nakaano nga yung maliit eh, oh. Nakaano yung paanong maliit, Lolo. Oh! Ala. Dalawa pa ay. Ang ganda ng bisiro, ano? Oo, ang liit. Putis. Burong. Ininom ka? Ininom. Dito kami nag-ulan ni Kuya Ariel doon. Ininom yung tubig, ininom. Ininom. Dadala ko ni mamaya. Eh, luluhaw pa ata. Mamaya na uli. Ayan, oh. Oh. Kaliit ba na rin isang ori? Dadala ko na lang ni mamaya. Bye-bye. Bye-bye, Bisiro. Bye-bye. Malikain mo. Ito nga maliit na rin. Kasunod din si Christine. Ba't yun ito ko'y narig mga asong are? Kung nasaan tayo. Kasunod-sunod. Ay, kanina na may di natin kasunod. Ba, hindi naganda ang panahon. Ayan po at nandito na nga po tayo ngayon sa bahay. Ngayon naman po ay gagawa po tayo ng pangmeryenda. Meron nga po ako dining kamote tapos ito nga po at babalatan ko laang. Ito nga pong kamote ay galing po sa bayan tapos ito po at dinala ko nga po din sa linang at sabi ko po kay Lula ay gagawin ko nga pong kamote Q. Tapos may peeler din po sa bayan kaya po dinala ko dahil mas sanay po ako dito magtalik kaysa dun sa kutsilyo laang. At para din po mas mapabilis po yung aking pagbabalat nga po nitong kamote. Tamang-tama nga din po, maigi po at dinala ko na nga ari. Ilang araw na po kasi aring nasa bahay tapos hindi nga po maluto doon. Maigi nga po at dinala ko dahil nung binabalatan ko po, marami nga pong tanga. Yung tanga po dito, ang tawag po sa amin, yung po bang kapag pubutas-butas po ba yung kamote? Yun po yung tawag sa amin. Ewan ko lang po sa ibang lugar kung ano nga pong tawag sa kanila nun. Ay ho, tingnan nyo po yung kamoting natalipan ko. Yung pong may butas-butas, ganun po yung tanga. Pero yan naman po mamaya ay aalsin ko din po.
Hindi nga po ganun kadami itong kamote na naandini po, pero sakto lang po sa amin tatlo ari pang merienda. Bali po, ang tao po din ay ako, si Lolo, tapos yung pong upahan po ni Lolo para po magbilad ng palay ulit. Ay talaga naman pong medyo matagal-tagal na din po ako nung hindi po nakakatikim ng kamote Q eh. Yanong sarap din naman po talaga ng kamote Q eh, bukod sa banana Q. Ay kaso po kapag po babibili sa bayan ay yanong mahal naman din po ay. Abay nung huli ko nga pong bili na banana Q ay 25 po isang stick, 3 piraso. Tapos kalimatso pa. Ay siguro naman po ang kamote Q ay ganun din po ang presyo. Tapos 3 piraso laang ay pagkakamahal naman po ay. Yano nga biro at wala na po talagang mura dining bilihin. Ayun nga pong isang taling kangkong dun sa bayan ay 20 pesos na. Ay yanong mahal naman din ay. Talaga pong iba-iba talaga kapag po may sariling tanim at talagang malaki po yung natitipid. Bali nga po, si Lolo po kanina po ay nagwawalis din eh. At nung tapos na nga po siya, itumulong na din po siya sa pagbibilad nga po ng mga palay. Ngayon nga po, ang pinapabilad po ni Lolo po ay 40 na sako. Kaya po talaga kailangan po ng may katulong. Pag si Lola naman po yung nagbibilad, ay 5 lang po yung kadamihang binibilad ni Lola. Hindi na din po talaga kumukuha si Lola at arimunhan din. Tsaka po kayang-kaya ko naman na pong tulungan din si Lola. Si Lola nga po ay wala po din dahil nga po pumunta po si Lolang sementeryo. Kagabi po kasi napanaginipan nga po ni Lola daw si Kuya PJ. Yung po bang tito ko pong namatay po dahil nga po nalaglag po sa kabayo. Nung magising nga po si Lola, naalala niya po ay araw nga po ng kamatayan nga po ni Kuya PJ. Kaya nga po imbis po na sumama sa amin, nagpunta na nga lang po siyang sementeryo. Si Lolo naman po ay hindi na din talaga nakasama at may gawa nga po din eh. At naay nga po, mabalik po tayo din sa niluluto natin. Ito nga po at sinalang ko lang po itong kawali. Bali nga po, ito nga pong dikit din ay nagpadikit na nga po si Lolo kanina habang po ako'y nagtatali po para daw po mamaya meron na nga pong apoy. Ito po at paiinitin lang po natin yung mantika. Tapos po kapag mainit na po ay pwede na nga po nating isalang nga po itong mga kamote. Bali, ito nga pong may nakalatag dining palay. Ito nga po nung minsan ay prostambak talaga ng kahoy tsaka ng mga yero. Ngayon naman po ay hindi na dahil nalinisan na nga po nung isang araw. Kaya ayan po at napagbibilidan na nga din po. Habang nagpapainit nga po ako ng mantika din, ito nga pong sinalulo ay nagpunta po din sa may tabi at may kinukuha nga pong parang tubig. Tapos ayun nga po, pagbalik po nila, may daladala na nga po silang galon na may lamang tubig. At naay nga po at nilagay ko na nga din po itong mga kamote din dahil nga po mainit na po yung mantika. Ito nga po ay hindi po kaya sa isang salangan kaya ang gagawin po natin ay 2 salang nga po ng kamote. Ito nga pong apoy din ay saktong-sakto lang po din sa pagluluto po ng kamote kasi po kapag po masyadong malakas mabilis nga pong masusunog aring kamote. Kaya po mas okay po na ganan laang po yung apoy para po mas maayos nga pong maluto itong kamote. At naay nga po, tinapos ko na po yung paglalagay nga po nitong kamote din sa kawali para po makapag-isyoso tayo dun sa kindalulo. Syempre po at curious nga po tayo kung ano nga po ba iyon. Gamot nga yan, Lolo. Oo. Ano ang tawag doon? Hanupol. Hanopol. At yun nga pong parang tubig na iyon ay iniinom nga po ni Lolo at yun nga daw po ay gamot. At naay po at pupuntahan nga natin kung saan nga ba nila kinukuha nga iyon. Matulo. Di yan. Tapos naiipon na di yan. Kung pangkalak mo ka, Bato. kung mo kang bagay at tatali ko din. Ay, naay pala Ari. Ugat ng hanopol. Ano hanopol? Tapos yung pinakang tubig iniinom at magaling daw humpang gamot. Dito nga daw po sa ugat na ari, dito nga po nagmumula nga po yung tubig na iniinom. Abay, kagaling naman po at may naiipon talagang tubig din eh. Nung una daw po kasi talaga, ito nga po yung iniinom ni Lolo. Ayan, nung effective naman daw po na rin sa UTI ay. Ayan may napatak na nga dun sa ugat Naay nga po at kumuha na po ako ng panali para po kapag iniwan ari ay talagang safe nga po ari magdamagan at hindi matatapon. Gamot nga Lolo, saan yan? Gamot saan? Abay, gamot sa mga masakit. Ay naay nga po, pagkatapos pong itali ay tinakpan nga lang po aring galon. Yan nga po ay bukas na po kukunin ni Lolo at yan daw po ay dadami na po ang laman bukas.
Yan nga po at binabaliktad na nga po natin itong kamote. Tapos, check ko na din po kung naluto na nga po ba yung part na yun. Ayan na nga po yung itsura nung nabalik ko na at saktong-sakto lang po talaga yung apoy. Nung mabalik po natin ay nag-intay nga lang po tayo ng ilang minuto tapos pagbalik po natin, i-check nga po natin kung luto na nga po itong mga kamoting nakasalang. Bali po, dito na lang din po natin ilalagay nga po itong kamote. At nung maahon na nga po lahat ay sinunod ko naman po itong mga hindi pa lutong kamote. Yan, tayo naman ho'y kukuha ng dahon ng saging. Tsaka ito po, yan. May binalad na naman po din eh. Hanggang dito. Yun. Tapos dun sa space dun sa kabila. Talagang pinuno na po ng bilad. Bali po, ang kasama ko lang po ngayon ay si Lulu. Tsaka yung pong tauhan ni Lulu na nagbibilad po. Gawa ng si Lula po ay nagpunta pong sementeryo. Gawa po ng araw po ba nung kamatayan po ni Kuya PJ, yung pong namatay po na kapatid po ni na Kuya Kalayas. Nung namatay po yun, that time ay 22 years old po. Bata pa po. Ay, kakaawa nga ho eh. Nalaglag sa kabayo. Ay, ako po nung panahong nun ay pa din. Wari ko ako'y grade 1. Ganong bata pa. Yan, tayo po'y kukuha din ng dahon ng saging. Naay nga po at ako po'y nag-iisip pa din kung ano nga ba yung kukunin kong dahon. Tapos may nakita po ako dining dahon ng saging na nakabilo pa kaya yun na nga lang po yung aking kukunin. Ito ang kinuha natin yung nakatupi pa. Pagbalik ko nga po, ibinaliktad ko na po itong kamote. Tapos yung iba naman pong atin ng naahon ay nilagay ko po sa lamesa at baka po kainin ng aso o kaya ng pusa. At naay naman po itong gatong ay binawasan ko nga lang po at medyo nasusunog po yung ating kamote. Nung okay na po ito po at inahon ko na nga po. Bago ko nga po ilagay yung asukal ay binawasan ko muna ng gatong at sabi ko nga po baka nga po masunog yung asukal. At ayan nga po, nilagay ko na nga po yung asukal. Depende po sa inyo kung gaano po kadami po yung ilalagay ninyo. Tapos depende din po sa inyo kung tatanggalin nyo po yung mantika o dyan na lang po. May iba't ibang paraan po kasi ng pagluluto ng ganto. Yung iba po kasi habang niluluto po yung kamote, inilalagyan na nga po ng asukal. Sa akin naman po, mas okay po sa akin na lulutuin ko muna yung kamote tapos saka po ako magtutunaw ng asukal. Ayan po, haluin lang po natin ng maigi para nga po hindi po masunog yung asukal. At naay nga po, mukhang palpak po tayo din eh. Abay, kanina pa po ako halong-halo. Abay, sabi ko po, ba't hindi natutunaw yung asukal? Ayun naman pala ay masyadong maliit yung apoy. Kaya po, ang ginawa ko po, inagdagdag nga po ulit ako ng gatong, tapos pinaapoy ko nga po ulit. Sa takot ko ba naman kaninang masunog yung asukal, kaya pinagtatanggal ko yung gatong. Tapos yun pala, hindi rin magkakaigi dahil hindi nga po matutunaw aring asukal. At naay po, talagang pumaypay na nga po ako din eh. Ay, lugar na ako tapos na ay naari ako at talagang balik una sa paggagatong ay. Nung tapos na po tayo din sa apoy ay naari po at nakikita ko na nga pong natutunaw aring asukal. Kaya ari at talagang hinalong-hinalo ko na nga po nang hindi masunog. Nung okay na nga po ay naari po at nilagyan ko nga po ng tubig. Ganto po talaga ako magluto ng banana Q o kaya po yung gantong kamote Q. Dahil po dati nagluluto po ako ng ganari ay hindi ko nga po nilalagyan ng tubig. Ang nangyayari po kapag po inahon mo na tapos po habang tumatagal po ba lalo pong tumitigas po yung asukal. Ang hirap pong kagatin at para pong candy na. Kaya nung na-explore ko nga po yung gantong pagluluto, ay ganto na nga lang po yung ginagawa ko palagi. Kagandahan po din kahit po paunti-unti siyang lumamig, hindi po magbubuo talaga na parang candy yung asukal. Bukod po dun, hindi po ganun katamis dahil nga po nilagyan natin ng tubig. At ayan po, kapag po nilagay na po natin yung kamote, ay haluin-haluin lang po natin para nga po kumalat yung asukal. Naay nga po yung itsura kapag po okay na po itong kamote. Tingnan nyo naman po at ang ganda ng pagkakakot nitong asukal din sa kamote. Naay po, meron po tayo ditong stick. Ang gagawin po natin, itutusok nga po natin itong mga kamote din. Para naman po talagang kamotik yung ang datingan na rin. Bali po, manipis at maliit lang po itong stick. Kaya kung ilan lang po yung magkasyang kamote, iyon lang po yung ilalagay ko nga din.
Naay po at nakalimang stick nga po tayo din ng kamote. Hindi ko na din po talaga pinuno yung stick dahil nga po manipis nga po, baka po matapon laan. Bali po, may natira pa naman pong ilang piraso nga din sa kawali. Bali po, ito pong dahon ng saging, pinagpatungan ko nga po na rin para po kapag po kumakain sila, di may pansambot po sila kapag po nalaglag. Tsaka din po, hindi po sila mahirapang kumain. Ayan po, at itong una nga po ay binigay natin kay Lulu. Ito naman po ay ibibigay natin kay Carlo dun po sa katulong ni Lulu pagbibilad po. Carlo, oh. Meron pa doon pag gusto mo pa. Ayan po, kain po tayo. Ayan nga po at hindi na kami nakapagsalita. Masarap pong kumain tsaka gutom na kami talagang mual naman sa pagkain Kain po. Ayan po at hanggang dito na lang po yung ating vlog. Sobrang thankful po talaga ako sa palaging sumusuporta at nanonood po sa atin. Tsaka konti na lang talaga magwa 1K subscriber na nga po tayo. Kaya salamat po sa mga sumusuporta. Bye-bye! Ingat po kayo palagi!